Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Daily Devotionals Online. At sa umagang ito, gusto ko pong ibahagi ang salita ng Diyos sa Hebrews chapter 6, verse 13 to 15. Sabi po rito, God made a promise to Abraham, and there is no one greater than God. So He made the promise with an oath in His own name, an oath that He would do what He promised. Verse 14, He said, I will surely bless you. I will give you many descendants. Verse 15, Abraham waited patiently for this to happen, and later he received what God promised. My title this morning, The Certainty of God's Promises. Kapag ang Diyos ay nangako, ito po'y tiyak, mangyayari po. Kaya po sabi rito, ang Diyos ay nangako kay Abraham at sumumpa na kanyang pagpapalangin sa Abraham. Sabi niya, I will surely bless you. I will give you many descendants. So ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham. Nanumpa siya na siya'y pagpapalain niya at pararamihin niya ang kanyang lahi. So sa Abraham, sabi po rito, waited patiently for this to happen. And later he received what God promised. So natanggap niya ang pangako ng Diyos. Siya'y matyagang naghintay, pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos at kanyang natanggap. Tayo din mga magulang at mga kapatid, anuman ang pangako ng Diyos sa atin ay kanyang tutuparin, kanyang gagawin sa buhay po natin. Bakit po? Bakit po tayo nakakatiyak na ang pangako ng Diyos ay mangyayari po sa buhay po natin? Sabi po rito, sa Numbers 23 verse 19, God is not a man. He does not tell lies. If He promises to do something, it happens. Sa Tagalog, napakaganda. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So number 1 point dito, God is not a human that He should lie. Hindi po kagaya sa tao ang Diyos na nagsisinungaling. Nasabi po rito, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sasabihin niya ay kanyang gagawin. Anumang mga pangako niya ay ito'y kanyang tutuparin. So mga magulang at mga kapatid, na tayo na humahawak sa pangako ng Diyos, huwag nating bitawan yon dahil may katiyakan na anuman ang pangako ng Diyos sa atin ay kanyang gagawin, kanyang tutuparin. Dahil ang Diyos, sabi rito, hindi po siya nagsisinungaling. Sa verse 18 sa Hebrews chapter 6, nasabi roon, it is impossible for God to lie. So imposibleng magsinungaling ang Diyos, anuman ang kanyang pangako o sinabi ay kanyang gagawin po sa ating buhay. Kaya po tandaan po natin ang point na ito, God is not a human that He should lie. Amen. Number 2, bakit po tayo nakakatiyak na anuman ang pangako ng Diyos sa atin ay mangyayari nga, tutuparin niya. Number 2, sabi po rito, God is watching to see that His word is fulfilled. Jeremiah chapter 1 verse 12, sabi po rito, The Lord said to me, You have sinned correctly
for I am watching to see that my word is fulfilled. Sabi po sa Tagalog, tama ka, ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinasabi. So, noong nangako ang Diyos kay Jeremiah, alam na natin si Jeremiah ay tinawag ng Diyos, at ang sabi ng Diyos sa verse 14 sa Jeremiah chapter 1, verse 4, sabi roon, na nung ikaw ay pinaglilihi pa lang at hindi pa ipinapanganak, ay pinili na kita, sabi ng Diyos, na magiging propita sa lahat ng bansa. So ang sagot ni Jeremiah bilang binata o bata pa, ang sagot niya kay Yahweh, sa Diyos, Lord, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Sabi ni Jeremiah, bata pa po ako. So sabi ng Diyos sa kanya, Jeremiah, sabi niya, huwag kang matakot. Sasama ako sa iyo. Iingatan kita. Gawin mo, ipahayag mo kung ano yung sasabihin ko sa iyo. So yun po yung ipinangako ng Diyos kay Jeremiah. Kaya po sa verse 12 na to, sabi niya, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinasabi. So si Yahweh, ang Diyos natin, ay kanyang binabantayan anuman ang kanyang pangako sa atin na habang tayo'y nagdi-devotion, na habang tayo nagbabasa ng Bible, ito po yung salita ng Diyos, nangungusap po ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa po natin ng Bible. At kung tayo ay makatanggap ng Rhema Word o yung buhay na salita ng Diyos, habang binabasa natin, nagiging buhay sa atin. Nangusap ang Lord sa atin. Panghawakan po natin yon dahil tiyak na kung ang Diyos ay nagsabi o nangako sa atin, ay kanyang gagawin o tutuparin. Kagaya sa kanyang sinabi kay Jeremiah, babantayan ko, sabi niya, ang aking mga sinasabi at titiyakin ko na aking tutuparin anuman ang aking sinabi sa iyo. So yun po ang Diyos natin, na ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan. Ang Diyos po natin ay talagang gagawin niya kung ano yung sinabi niya. Kaya po, ang sabi rito sa ating points, God is watching to see that His word is fulfilled. Amen. Number 3, sabi po rito, God is faithful in keeping His covenant of love to 1,000 generation. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Basahin po natin sa Tagalog para mas maunawaan po natin. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamalanggang sa 1,000 salinlahi. Praise the Lord. Sabi po riyan, pakatandaan ninyo na si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. Hallelujah. Sabi ni Moses, pakatandaan ninyo, sabi niya sa kanyang kababayan, na dapat palagi nating alalahanin ng ating Diyos ay Diyos, ibig sabihin, He is all-powerful God. Ang Diyos natin na pinaglilingkuran, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos natin hindi lang po pinakamakapangyarihan sa lahat. He is all-knowing God. Alam niya lahat ang nangyayari. Alam niya yung nangyayari sa buhay mo. Alam niya yung parating pa lang sa buhay mo. Sa hinaharap, alam niya yon kung ano yung
nasa hinaharap natin. He is all-knowing God. Kaya po, ang Diyos palagi nating pakatandaan na mayroon tayong kasakasamang Diyos na makapangyarihan. Mayroon tayong kasakasamang Diyos na all-knowing God. Mayroon tayong Diyos na andyan sa lahat ng lugar. Andyan sa lahat ng dako. God who is present in all places, kahit saan ka pupunta. Mag-a-abroad ka, andun din ang Lord. So, ang Lord natin, sabi rito, pakatandaan ninyo na si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At Diyos, ito yung maganda, na hindi marunong sumira sa pangako. So, ibig sabihin, na anuman yung sinabi niya po sa atin, ay kanyang gagawin, hindi niya sisirain ang kanyang ipinangako. Hindi niya bibigyan ng failure ang taong natatanggap ng pangako. Talagang ito'y gagawin niya. Hallelujah. Ibig sabihin, tapat ang Diyos. Nasabi nga ng ibang mga tagapagsalita, ang tapat, baliktarin mo man, tapat pa din. Baliktarin mo man yung tapat na yun, yung word na tapat, tapat pa rin. Ganun ang Diyos. Kahit ano pa mga nangyayari ay ganun ang kanyang karakter. Nasabihin natin, hindi tapat sa Diyos sa atin, hindi po nagbabago ang Diyos, tapat pa rin siya. Ganun po siya. Minsan tayo hindi tapat, pero ang Diyos patuloy na nagtatapat kung ano yung sinabi niya, ay gagawin niya, tutuparin niya. Lalong-lalo na sabi niya rito, tapat siya sa lahat ng umiibig. Umiibig ba tayo sa Diyos? Yun po yung tanong. Kung yes, ang sagot natin, ang Diyos sabi niya, tutuparin niya ang kanyang pangako dahil siya'y tapat sa lahat ng umiibig sa kanya. Pangalawa, sabi rito, at sumusunod. Na kung tayo sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita, sabi rito, sa kanyang mga tuntunin, siya ay tapat na gagawin niya kung ano yung ipinangako niya sa atin. At ang sabi pa rito, ipinadaraman niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 saninlahi. Hanggang sa ating mga kaapu-apuhan. Patuloy yung katapatan ng Lord magmula sa atin hanggang sa ating mga anak, mga apo, kaapu-apuhan. Ang Diyos ay patuloy na magtatapat kung tayo ay umiibig sa Diyos, sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Hallelujah. Kaya po mga magulang at mga kapatid, sa umagang ito, tandaan po natin na mayroong Diyos na nangako sa atin na kanyang tutuparin anuman ang kanyang ipinangako at sinabi po sa atin. The certainty of God's promises ay napapatunayan po natin sa ating mga points na to, na ang Diyos po natin, sa number 1 point po natin, God is not a human that He should lie. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Number 2 points po natin dito, God is watching to see, sinisigurado niya, that His word will be fulfilled. So ang Diyos natin ay talagang mapagkakatiwalaan dahil palagi niyang tinitignan, binabantayan, anuman ang kanyang ipinangako, anuman ang kanyang sinasabi. At ang pangatlo nating point, sabi po riyan, God is faithful. Nang Diyos natin ay talagang tapat. Hindi siya marunong sumira sa mga pangako niya dahil siya'y tapat. Lalong-lalo na kung tayo ay umiibig, sabi riyan, sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Hindi talaga niya sisirain anuman ang kanyang ipinangako po sa atin. Kaya mga magulang at mga kapatid sa umagang ito, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Mayroong tayong Diyos na nangako ng magagandang bagay sa buhay po natin. Nasabi nga ni Jesus, pumarito siya
upang tayo bigyan ng buhay. Yun po yung pangarap natin. Buhay na walang hanggan. At buhay na ganap at kasiyasiya. Hallelujah. Kaya ngayon, sa umagang ito, pakatandaan po natin na mayroon po tayong Diyos na makapangyarihan. Mayroon po tayong Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay. To our God, wala pong imposible sa Kanya. Wala pong mahirap para sa Kanya. Kaya po, anumang sitwasyon mo ngayon, anumang pinagdadaanan mo ngayon, lapit lang sa Diyos. Magtiwala lang sa Diyos, sa Kanyang mga sinasabi, and I believe na anumang pinagdadaanan mo ngayon ay yung mapagtatagumpayan dahil ang Diyos ay nangako na hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pabayaan. Ang Diyos ay patuloy na sasama sa iyo hanggang sa dulo ng mundo. Amen. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Let us pray. Father God, thank you so much, Lord, sa iyong mga salita, o Diyos, na yung binigay sa amin. Na ikaw ang Diyos na tapat sa amin. Ikaw ang Diyos na nangako sa amin. Na anuman yung pangako mo na yon sa amin, Lord, at sa bawat isa sa amin, ay yung tutuparin. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Hallelujah. Lord, thank you so much. Na ikaw ang aming Diyos, O Lord God, na makapangyarihan, O Lord God, na binabantayan mo anuman ang sinasabi mo na kaya mong gawin, anuman yung pangako mo, anuman yung sinabi mo sa amin, ay kaya mong gawin. Lord, thank you so much that you are faithful. O Lord God, tapat ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin na sumusunod sa iyo. Sa bawat isa sa amin, Lord God, na naglilingkod sa iyo. Sa bawat isa na umiibig sa iyo. Ikaw ay tapat. Thank you so much, Lord. Anumang sitwasyon ng aking mga kapatid ngayon, aking mga kababayan, Lord, thank you so much na ikaw ang siyang umipo right now, anuman ang kanilang mga naranasan ngayon, karamdaman man, Lord, thank you so much sa iyong healing touch right now. Thank you so much, Lord, na anumang mga problema, Lord, right now, salamat na gumawa ka ng paraan na sila ay magtagumpay. Salamat, O Lord God, sa iyong patuloy na pagkilos, Lord, sa aming mga buhay, O Lord God. Salamat sa tagumpay. Lord, thank you so much na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kasakasama namin, O Lord God. Salamat sa aming bansa. Pangunahan mo, Panginoon, ang aming mga leaders, Lord God, magmula sa Pangulo hanggang sa barangay captains, Lord. Salamat na pangunahan mo ang kanilang buhay, Lord, na mangyari nga ang iyong layunin sa aming bansa. Ng bansa namin na iyong pagpapalain at gagamitin mo, Panginoon, ang bawat Pilipino na magpahayag ng katotohanan patungkol sa iyo, Panginoong Hesus. Thank you so much, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga frontliners namin. I-bless mo po sila, Panginoon. Proteksyonan mo sila. Salamat sa pag-iingat mo sa kanila. Sa lahat ng may mga karamdaman ng COVID-19. Salamat sa iyong kagalingan, Lord God, na dumaloy sa bawat isa. Purihin ka sa umagang ito. Binabalik ko sa iyo, Lord God, ang lahat na kapurihan, lahat ng pasasalamat ay sa iyo lamang, O Diyos. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless everyone. Thank you so much sa inyong panunod at pakikinig. Purihin po ang Diyos.